How to do high fade with 3 on the top na clipper guide. Napa-English naman tayo doon. Ito yung rat-ratan na proseso. Yung mga mahihilig rumatrat dyan, pwede nyong gayahin yung ganitong technique. Sa mga beginner barbers, mag-iingat lang tayo kapag tayo ay rumaratrat at baka mamaya instant na high fade ay maging chatok ang gawin ninyong gupit sa inyong customer, baka maging kalbo pa. Kaya kapag gagayahin nyo yung mga ganitong klase ng pamamaraan, so mag-iingat tayo sa pagtatansya ng ating gagawing paggugupit. Usually sa ibabaw naman, hindi pa rin natin masyadong niraratrat yan, dahan-dahan pa rin yung ginagawa nating pagbawas sa gilid. Meaning ay hindi lang itong masyadong mabusisi na proseso, kumbaga yung gagawin natin dito isa nakarekta at hindi nagagawa ng baseline. Katulad niyan, gumamit tayo dyan ng number 1 na clipper guide dahil high fade siya. So, estimate na natin kung gaano ba kataas yung high fade. Mas mataas sa kilay, yung paghagod ay medyo mataas ng konti. Yung ganitong proseso ay hindi siya matagal at literal na ito ay mabilis lamang. Kaya sa mga barbero dyan, sa mga beginner barbers, kahit nakarekta yung pamamaraan na ginawa natin, dapat smooth pa rin yung galawan natin. Nagdiretso na tayo dyan sa 0.5 or half guard para makita na agad natin yung transition or yung pagbiblend na gupit na ating ginawa. Dahil siya ay kulot, hindi siya mahirap i-fade compare dun sa mga nakaangat na buhok. Ang mahirap lang sa ganitong klaseng kulot ay yung magtanggal ng mga dark spot dahil nakasuksok yung mga buhok niya or nakatiklop. Basta kapag tayo nagugupit, piliin natin yung barber tools natin o yung clipper natin na makakagupit ng ganito. Yung ating ginagamit na clipper ay naka-fade blade. Itong NG115 ay pwede ito sa mga ganitong klase ng gupit dahil manipis yung talim nito. Kung inyong titingnan, smooth lang yung galaw natin pero ando na yung blending na ginawa natin. At in-next natin, itanggalin na natin yung buhok sa ilalim para makita na agad natin yung forma na ating ginawa. Kung mag-consume tayo dito sa isang side na mga 7 minutes, sa kabila 7 minutes, at pwede natin gawin yung gupit at kasama na yung pagre-retouch ng hanggang 20 minutes, makakagupit na tayo ng ganitong klase ng gupit. Yung mga ganitong biglang kumakanto, pwede natin gamitan siya ng matalas nating thinning scissor para naman hindi na tayo mahirapan na mag-overcomb, kasi minsan sa pag-overcomb napupuwersa agad yung pagnipis, lalo na sa mga ganitong kinky or kulot na buhok. Kaya ang ginagawa ko dyan ay ginagamitan ko lang siya ng thinning scissor para maging balanse yung white and dark area o hindi siya biglang itim. So dito naman sa paggawa ng line up, pinakang dulo lang ng buhok yung ating tatanggalin para hindi magmukhang malaki yung kanyang noo at maging saktuhan lang yung pagkakalinis natin sa noo niya. Basic technique, hindi mahirap at hindi rin naman matagal itong gawin. Salamat mga kabarberos.